Siya, tapos sabi niya, hindi si Madriaga ang binisita ni BP Sara. Nilinaw ni Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya na si dating Representative Arnie Tevez ang binisita ni Vice President Sara Duterte sa BGMP sa Camp Bagong Diwa noong Oktubre, at hindi ang sinasabing bagman na si Ramil Madriaga. Matatandaan ang sinabi ng abogado ni Madriaga na si Atty. Ramon Palad na 2 beses umano bumisita ang BC sa pasilidad. Ito, pilit na ikinakabit itong si Ramil Madriaga kay BP Sara, at yun na nga, bumisita daw si BP Sara kay Ramil Madriaga para daw warningan o parang tinakot na huwag siyang magsalita. At salamat dito kay Secretary Junvic Rimulya, nagsalita siya pabor kay BP Sara. Sana tumahimik na ang mga unipink kakamping dyan na palaging sinisira ang ating BP Sara na may ugnayan kay Ramil Madriaga. Nung una nga, unang pahayag ng abogado ni Ramil Madriaga, nagbisita si BP Sara sa BGMP kasamang kanyang staff dahil sa isang outreach program ng Office of the Vice President. Kinausap nila ang mga nakakulong doon para makuha yung detalye ng kanilang mga pamilya, lalo na mga anak ng mga napreso, kasi gustong tulungan ng Office of the Vice President na makapag-aral ang mga anak ng napreso. So, pahayag ng abogado ni Madriaga na si Madriaga hindi humarap kay BP Sara dahil kinabahan daw o natakot. O di, ayun, ligtas ang ating BP. Mismo ang abogado ang nagpatuto na hindi si Madriaga ang kinausap ni BP, kundi lahat ng pineriso na interesado sa programa, scholarship program. So ito ngayon, 2 beses bumisita si BP Sara. Ibang bisita siguro ito, kinakabit kay Ramil Madriaga. So, salamat na lang at nilinaw ni Secretary Junvic na si ex-Representative Arnie Tevez ang binisita, hindi si Madriaga. Ano ngayon? So, ako, personal akong magpasalamat kay Secretary Junvic sa paglilinaw ng ganito para once and for all malinawan ang issue. Kasi nga, marami akong nababasang post na binabati ko si BP, yung pagbisita niya sa BGMP. Ngayon, klaro na. So kung anong dahilan, bakit niya binisita si ex-Congressman Tevez, yan ang hindi pa natin alam. Basta, baka mamaya, programa na naman ito ng Office of the Vice President. So, binasa ko ang mga comments, bakit nagbago daw ang mga script? Bakit biglang nilinaw ni Junvic Rimulya? Magbasa ko sa mga Wincy Umpat. First time nagsalita ng totoo si Junvic. Tapos change script kasi di maplastar ang istorya. Aguilar Amancio, na bago ang script, may episode insertion siguro. Mahmoud Siddiq, mali-mali ang ginawang script. Hindi tugma, ulitin nyo, habaan nyo ng konti. Engineer Ray Sibulino, ang aga naman bumawi. Bakit ang agang bumawi? Ito
may nabasa akong post tungkol sa posibilidad pagtakbo ni Secretary Junbic sa 2028. Sabi niya, it's a possibility. I am open to it. But no final decision has been made. Kaya lang open daw siya. So medyo mas klaro na ngayon na may plano. May plano si Junbic Rimulya na tatakbo sa 2028. Kasi alangan naman na nakaupo kang presidente, wala ka man lang pambato. Papayag ba ang Marcos camp na ang kandidato nila si Hontiveros? Imposible yun. At all cost, mag-raise up sila ng kandidato na pwede na lang ilaban kay BP Sara. So ito ngayon, magiging exciting labanan ito kasi the more na kakandidato sa pagka-presidente, mas malaki ang panalo ni BP Sara. Ginawa yan ng isang survey group. Kalimutan ko na anong survey group, Pulse Asia ata ito. Kung one-on-one na labanan sa presidency, may mas malaking tsansang manalo yung kalaban ni BP Sara. Kailan kung more than 2 candidates, mas malaki ang tsansa ni BP Sara na manalo. Kaya ito, kakamping, nandyan na si Hontiveros or Bam Aquino or si Madam Leni. Nandyan na si Junbic. Baka sa tingin ko, baka kakandidato rin si Rafi Tulfo plus si BP Sara. Madagdagan pa ng ano. So, wala na ito. Namumuro na. Namumuro na ang ating BP Sara. Konting tiis na lang, mga kadides. Babalik ang isang Duterte sa Malacanang 2028. Isiner ni Dare to Us itong post ng Philippine Star. Payag ito ni Ronald Llamas, political analyst kuno ng mga Dilawan. Sabi niya, Llamas on the possibility of Vice President Sara Duterte's impeachment. Duda ako doon. Alanganin ang impeachment daw. Duda. Parang hindi magmaterialize. Bakit? Duda. Una, papalapit na ang 2028. Kalawa, pababa yung approval rating ng president. Ikatlo, napakahirap ng impeachment ngayon dahil doon sa ginawang ruling ni Justice Marvic Leonen at wala pa silang sagot doon sa motion for reconsideration. Okay. Salamat naman dito kay Ronald Llamas na nagsasabi siya ng totoo sa pagkakataong ito. Bakit alanganin? Malabo na ang impeachment habang papalapit na ang 2028 election. Itong mga kongresista ngayon, lalo na mga senador, tinitignan nila sino ngayon yung malakas na kandidato sa 2028. Ang pinakamalakas si BP Sara. Sa latest na survey ng WR numero, 31% siya. Yung sumusunod sa kanya, Rafi Tulfo at Leni Robredo, tigta 13% lang. Diyan layo. So kung ikaw, senador ka, lalo na yung mga re-electionist, bibigyan mo ba ng botong conviction ang isang napakalakas na kandidato pagka-presidente?
playing safe mo na yan. Kaya tingnan nyo nung budget deliberation sa Senate, budget ng OBP. Wala pang 5 minutes, approve ang budget ng OBP. Tapos ngayon, ibinalik pa yung original budget niya. Yung tinapyasan ng mga kongresista, binalik. Anong ibig sabihin nun? Nararamdaman na ng mga lawmakers na the woman to beat sa 2028 is si VP Sara. Kanya-kanyang na yan, kamangan na Kasi, alangan na babanggain mo ngayon yung klaro na ang mas gusto ng nakakaraming tao is si VP Sara. Kaya, agree ako dito sa sinasabi ni Ronald Llamas na papalapit na ang 2028. Mahirap i-impeach ang isang napaka-popular na Vice President na kakandidato sa 2028. Okay? On the other hand, pangalawa, sabi niya, pababa ang rating ng presidente. Ibig sabihin, kakaunti na ang naniniwala sa Pangulo. Ano yung trust rating niya sa latest survey ng hindi pala WR numero yung Publicus Asia pala. Hindi, tama. Yung Presidential Preference Survey, 33% si VP Sara. WR numero yun. Sa Publicus Asia, trust rating, pinakabagong survey to, I think, December, end of quarter na survey. 31% ang trust rating ni VP Sara kumpara kay PBBM na 15% lang. Kumpara mo kay Speaker Bujidi na 8% lang. Ay talagang para mong inuntog ang imong ulo sa matibay na pader, nababanggain mo yung most trusted government official. And then, pangatlo, which is pinakamalakas na rason na mahirap silang magtagumpay sa kanilang impeachment plan is yung ruling ng Supreme Court. Unanimous yung ruling. Mahigpit ngayon yung ruling na yun. Hindi na nila pwedeng i-shortcut. Tingnan nyo, motion for reconsideration, dinisisyonan? Wala. Pwede naman nilang patulugin. So, ano ngayon ang option nila? Ay di, mag-plan B sila. Plan B, plan C, plan D. Tingin ko, kahit ganyan ang pananaw ni Ronald Llamas, itong mga makakaliwa, Akbayan, sina Hontiveros, Sindanya, at mga Makabayan Black, sina Representative Tino, Rene Co, at saka Ilahio, Sara Ilahio, itutuloy pa rin nila yan. Magsasampa pa rin ang impeachment case. Actually, yung sinampa nilang plunder case laban kay VP Sara sa Ombudsman, ginawa nila yon para to drum up awareness na ang VP is manlulustay ng pera ng taong bayan. Pas yung findings ng Ombudsman magiging supporting documents nila para sa impeachment na isasampa kay VP Sara. So ito ngayon ang tanong kung makagather pa ng enough votes sa Kamara ang impeachment complaint. Makakuha ba ngayon ng 1/3 ng mga kongresista? Yan ang malaking tanong. Kasi wala naman si Romualdez. I don't know kung may katulad pa sa nangyari noong Pebrero na may kaukulang pundo. Lagay ko, nahirapan na sila ngayon sa pagkuha ng pundo. Ay, nako. So, good luck sa inyong plan ng impeachment kay VP Sara. Nakahanda na ang bloodbath